Ibinisto po ng kalikasan ito hong si Pangulong Marcos Jr. at tila na fact-check ho siya. Ito'y kaugnay ng nangyari hong pagbaha, no? Kahapon ho yan, August 17, sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila na kung saan ay may mga lugar lagpas tao ho ang baha na dinanas po ng ating mga kababayan. So lumilitaw ho mga kababayan na ito po ay kumokontra at taliwas sa mga naunang pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na raw po aabot sa hanggang liig, kundi ay hanggang tuhod na lang daw po ang mga naranasang pagbaha dito po sa Metro Manila at yan daw ho ay resulta ng dredging. Pero base po sa ating pagmamonitor mga kababayan at ako, i-check ko lahat ng mga sinaliksik ko natin yung mga lugar na kung saan ay talagang tinamaan po ng tubig baha. Ang pinakamatindi ho na naging sentro ho ng matindi ho at malalim na pagbaha ay ang Quezon City. Ito yung hardest hit at babanggitin ko lang ho ito sa may Barangay Damayan, sa may San Pedro Mandarin, San Pedro Bautista, West Riverside, Caragay, Batibot. Ito, lagpas tao ang baha po dyan. Ganyan din po sa Barangay Del Monte. Lagpas tao. Barangay Kalusugan, Barangay Masambong, lagpas tao. Barangay Paltok, East Riverside, Barangay Siena, Barangay Santo Domingo at Matalahib. Lagpas tao ho ito mga kababayan. So talagang hindi po maitatatwa. At talagang sabihin ho natin na binisto ho, ibinulgar ng kalikasan na mali si Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin niyo lang ho mga kababayan, itong portion ng report na kung saan ay yung mga pagbaha sa Metro Manila at sa may Quezon City. Birin niyo, isang dating PBA player, si Mark Cardona. Ginawang parang swimming pool yung kanilang lugar dyan sa may Quezon City. Ibig sabihin, nag-dive pa ho Ibig sabihin, malalim ho talaga. Meron ho ibang gumamit na jet ski. Grabe ho. So, ito po ay katunayan na mali po at kasinungalingan yung naunang pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. Mamaya ay babalikan ho natin yung kanyang naunang pahayag. Maikli lang ho yun na sinasabi niya na hindi naabot hanggang leeg. Ito, lagpas tao nga Ito, panoorin niyo muna itong report sa Billionaire News Channel na kung saan ay ilan sa mga lugar, lalo na po sa may Quezon City, ang talagang lumubog ho sa tubig baha, lagpas tao. Panoorin ho natin ito hong report kaugnay ng pagbaha. Nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban. Live mula sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Willard, kanina nga yung nabanggit mo lugar, kanina pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo dun sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag ng mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa City. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Seville Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas taon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street.
kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Ayan po, napanood nyo ha, mga kababayan, ha? Talaga may mga nagsiswimming. Ha? Siguro, kilala nyo naman ho yung si Cardona, yung dating PBA player. Biro nyo, nag-dive. Kaya may parang biro siya na, dapat doon na lang ho nag-training ho yung mga basketball player ng Ateneo, no? At hindi na dumayo sa may, sa Quezon. Saan ba yan? Sa Aurora. Ito mga kababayan, at samantala, ito ho, banggitin lang ho natin na kung saan ay sa Quezon City. Bukod sa Quezon City, siyempre ay nandyan yung Maynila, Makati, Marikina, Malabon, Caloocan, Pasig at Valenzuela, na kung saan ay marami po ng mga pangunahing lansangan ang impassable o hindi pwedeng daanan ng lahat po ng uri ng mga sasakyan kahit na mataas pa yan. Ibig sabihin, mataas po talaga ang pagbaha. At ang sabi ho, yung rainfall ay extraordinary at umabot po sa 201.7 mm ang bumagsak po sa Metro Manila sa loob lamang po ng 5 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon o August 17. At ayon po yan sa MMDA at Pag-asa measurements. At na kung saan ay talagang ito raw po ay parang malapit-lapit na raw sa sa Undoy. Pero baka na naman ito na naman ho ang kakatwiran ho ng mga otoridad na hindi kasi ang daming tubig ulan ang ibinagsak kaya hindi na kayanan ng drainage. Ako aasahan ko na naman yan na naman ang palusot. Pero bakit ito nagsalita si Pangulong Marcos Jr. na sabi niya wala na at dahil na po sa dredging ay naging bumuti na raw po ang kalagayan dito po sa Metro Manila at ang sabi ho niya ay hindi na raw po matindi yung mga naranasang pagbaha, mga kababayan. So, eto ho, balikan lang ho natin at para po sa kaalaman ng ating mga viewers dito po sa ating channel, para manariwa muli sa atin. Maikli lang ho ito. Panoorin natin itong naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na sabi niya hindi na ho malala ang baha dito po sa, lalo na dito po sa Metro Manila. Panoorin na natin itong si Pangulong Marcos Jr. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang liig, hanggang dibdib umaabot. Ngayon wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. At so effective naman ang ating ginagawa. Yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Ang sinasabi niya, nagsabi siya, hindi raw abot ng leeg. Paano ho ito? Lagpas tao nga ho ang inabot po ng tubig baha. At dyan po sa may Quezon City. Talagang ibig sabihin, napakatindi ang mga nangyari ho. At sabi niya ho, dahil sa dredging daw ho na kanyang iniutos sa DPWH ay bumuti raw po itong ang kalagayan sa Metro Manila, lalo na po sa panahon ng tag-ulan at ito nga ho yung pagbaha. Kayo ho sa ating mga kababayan na kung saan, lalo na po dito po sa Metro Manila. Kasi alam niyo ho, pwede naman, hindi naman kinakailangan magyabang Ang gawin ho talaga gawing totohanan. Ngayon ho, ano kaya ang isisisi? Ako sa tingin ko, kasi sa mga nakaraan, di ba, umulan ho, nagkasunod-sunod do yung bagyo na may, tapos may habagat. Kanilang isinisi yung sa basura. Di ba, nakita nyo naman ho mga kababayan sa Manila Bay at di ba, sa may bandang Las Piñas at Parañaque, di ba matindi ho ang gamundok ho ng mga basura ang nakuha doon, ang kanilang naging alibay at kanilang isinisi sa matinding pagbaha sa mga lugar dito po sa Metro Manila ay dahil daw po sa basura at dahil daw po sa kawalan ng disiplina ng mga Pilipino. At sabi nga ng Pangulo dahil sa tindi ng basura, yung kanyang naiisip gagawin, i-convert na yung waste po sa energy para mapagkukunan ng kuryente. Tapos ngayon ho, ako, uunahan ko na ho ang kanilang magiging naratibo ho rito
At kanilang sabihin natin na ikakatwiran ay dahil sa tindi ng ibinagsak na tubig ulan. Gaano ba yung mga drainage natin? Hanggang saan ho ba ang bagsak ng ulan ang kakayanin? Kasi nangyari na ho rito sa atin, lalo na sa Metro Manila, di ba yung Ondoy? Dapat yun po ang kanilang naging batayan. Yung sa Ondoy, ganito katindi ang yung bagsak ng ulan. Dapat ganito rin, ipaghandaan na natin yung yung ating drainage ayusin natin. At tagal-tagal na ho na nangyari ho yun, no? Di po ba? Pero wala ho At dito ho talagang parang wala ho tayong maaasahan kasi 'di ba? Ginawa ho nilang solusyon dito sa mga pagbaha, 'di ba, yung mga flood control projects. Flood control para kontrolin ang mga pagbaha. Yan po yung mga proyekto. Pero ang nangyari ho ay baguhin natin ang pangalan, no? Hindi na ho flood control project kundi flood project control. Kinontrol nila yung project No? Kaya yan po ang naging dahilan at wala ho, talagang pabalik-balik po itong ang problemang ito. Paano gagawin ho natin? So magtitiis na lang ho ba tayo, mga kababayan, samantalang tuloy-tuloy yung ating pagbabayad ng buwis at ang ating pag-asa na kung saan ay magiging maayos yung performance at sa tungkulin ng mga opisyal po ng gobyerno. Di po ba? Kasi pwede naman hong magsabi ho ng totoo. Huwag na hong magsinungaling ang Pangulo na kung saan nasasabi, mabuti. O kaya naman, baka naman yun ang inire-report ho sa kanya na Mr. President, maayos na po yung ating drainage system. Nako, meron pa nga ho siyang meron pa ho siyang isang naging pahayag na hindi na raw po babaha. Ayun ang malupit. Meron ho siyang video na ang sabi niya, hindi na talaga babaha. Ito yung isa, sabi niya hindi na lalagpas ng leeg, hanggang tuhod na lang Meron pang isang video, ito papanood ko sa inyo, na sabi niya, pag umulan, hindi na babaha. Ito, panoorin niyo mga kababayan para mas makita ho natin ito ho mga pinagsasabi ng ating Pangulo. Projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Yan po. Hindi. Kasi imposible sa ibang mga bansa nga, mga mayamang bansa di ba, bumabaha, talagang hindi kinakaya. So, yan po, mga kababayan, kayo na ho ang umusga dito kasi kaya mahirap po. Kaya may tinatawag na fact-checking, di ba? Napa-fact-check na dapat talaga magsabi ka ng totoo. Pwede mo namang sabihin, dito po sa Metro Manila, lahat ginagawa na namin ng paraan. Ito, may dredging, ganito. Pero hindi pa rin natin maiwasan ang pagbaha. At patuloy namin sinusolusyonan yan. Pero sana nga ho, mga kababayan, at bilang isang mamamayan, yung kanilang solusyon na ginagawa ay talagang totohanan. Kasi di ba, sa mga flood control projects na yan, marami mga multo di ba, ghost project. Meron pinondohan, pero yung pondo hindi napunta sa proyekto, kundi napunta sa bulsa. Di ba, yun po yung mga aligasyon, talaga nagkaroon po ng anomalya. Kaya nga, di ba, meron tayong yung flood control scandal. Pero hanggang ngayon, yung mga sinasabing nagbulsa, wala pa rin at hindi pa rin napaparusahan, di po ba? Merong ilan na kontraktor na tinatawag, pero ang kaso ay graft, bailable. Pero pag oposisyon, plunder. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para maibigay nyo rin po ang inyong damdamin dito po sa isyong ito na kung saan ay yung issue na pinag-usapan natin ay patungkol po sa baha na kung saan
Naunang sinabi ng Pangulo na gatuhod na lang daw ang baha, hindi na lalagpas ng leeg. Pero meron pa isa, binalikan natin, sabi niya hindi na babaha. Dito po sa Metro Manila. Sige, magbigay na po kayo ng comment at sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook o yung aking page, Ka Eli Saludar, at yung isa pa ho ay Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.